Ay nako, grabe mga ka-idol. DSWD naglabas ng babala sa mga charity vlogger tulad ni Daddy Frankie. Grabe, parang gumaganti ang DSWD kay Daddy Frankie. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SNB Vlog. Dahil pinapakalat ng DSWD na hindi daw marunong sumunod si Daddy Frankie kung mga anong alitintuin rules and regulation or tamang batas na dapat maitama ang mali na ginawa ni Daddy Frankie. According ng DSWD, si Daddy Frankie nagpakalat ng mga maling impormasyon na mapahiya sila nito punto por punto. Alam naman natin mga ka-idol ang nangyari po. Kasi sa aking obserbasyon dito ngayon mga ka-idol, gumaganti lang po ang DSWD. Gumaganti kay Daddy Frankie dahil alam naman natin na napahiya sila sa ginawang pagcha-charity ni Daddy Frankie punto por punto. Lalong-lalo na nag-viral ito na in-upload na binigyan ng oras at panahon ni Karen Davila. Ganun lang po dun mga ka-idol, ngayon gumaganti. Pero hindi napapansin ng mga DSWD yung taong tumulong sa ibang tao, pero hindi nila napapansin yung mga ginagawa nilang walang ginagawa na puro lang kabalastugan. Yun tuloy ang hindi nila napansin. Ang napapansin tuloy nila yung nakakagawa ang isang tao ng kabutihan sa kapwa na tao. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ang inaano ng DSWD, hindi ba lang iniisip ng DSWD ang naging sakripisyo na ginawa ng isang charity vlogger na katulad kay Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa na instead na sila ang gumawa. Ganun lang po dun mga ka-idol sa nangyayari ngayon. Kasi alam nyo mga ka-idol, marami na tuloy na doon sa aking mga previous video, maraming mga inosenteng tao na nagko-comment na hindi lang pala si Ansing ang naka-experience na ganoon. Kapag nakikita ng DSWD na you have no right, gagawa silang paraan para ka mabudots. Ano ibig sabihin mabudots? Siyempre, gagawa ng paraan yan para maikabig ang dapat makahig. Ayun lang doon. Grabe naman ang DSWD ngayon mga ka-idol ang kanilang kababuyan na ginawa ng lipunan. Na hindi na po makatarungan at hindi na po kaya-aya para sa mamayang Pilipino. Gumagawa sila ng hakbang ngayon mga ka-idol na parang pinapa-stop nila si Daddy Frankie, ang ginagawa ni Daddy Frankie dahil according ng DSWD, ginagamit lang ni Daddy Frankie ang kanyang channel para para daw what I mean in other term, yung channel na parang ginagamit lang daw po ito mga ka-idol para makakulimbat at makapanluko ng ibang tao. Kung may mga idea kayo ay comment or what I mean idea, reaction regarding sa mga nasabi ng DSWD na puro mga kaapektusan laban kay Daddy Frankie, please comment section below. Totoo po yun mga ka-idol. Dahil ginagawa ang lahat ng DSWD para makaganti kay Daddy Frankie. Ganun lang po dun. Kaya what do you think guys? Yung ginagawa ba ni Daddy Frankie may kamalian? Please comment section below right now. Ano ang naging dahilan kung bakit naglabas ng babala?
ang DSWD sa mga charity vlogger? Ang tanong ng karamihan. Ang nilabas ng DSWD na babala, sumusunod ba sila nito punto por punto? Gumawa ng way ang mga charity vlogger na makatulong ng ibang tao. Hindi pagbablog ng pagbibideo ng mga na kailangan tulungan na tao. Hindi ibig sabihin nun na nanlilimos tayo, nanlilimos ang mga charity vlogger. Hindi naman sila nanihingi ba sila? Please comment section below. Di ba hindi? Kusa, nagbibigay ang mga OFW, mga tao na naaawa sa kanilang mga binablog. Yung ba ang tinatawag nila na panluloko? Or yung panlulokong nakaupo lang sa misa, nag-aantay ng sahuran, hindi ginagawa ang kanilang obligasyon? Saan doon ang manluloko? Yung nakaupo lang na walang ginagawa kapag humihingi ng tulong ang ibang tao na mas kailangan ng tulong, maraming mga requirement ang hinihingi. Kung dito sa charity vlogger, kapag humingi ka ng tulong, ora-orada, 24 oras, bigay agad, wala nang paligoy-ligoy pa, punto por punto. Yung ba ang dapat sundin na babala, na dapat sundin ang mga ginagawa nilang kamalian ng mga charity vlogger ng DSWD? Ano ba? Ay nako, mga ka-idol. Huwag tularan yung ganitong gawi. Dapat maglabas sila ng mababala kung ano man po yan. Dapat sang-ayon sa kanilang obligasyon. Na example, may ginagawa sila, halimbawa lang. Example, si Michelle Japina, nagbabala kay Rosie kasi si Rosie hindi naglaba. Halimbawa lang, ganito po ang nangyari. Ngayon, parang nag-warning si Michelle. Nag-warning kay Rosie. Rosie, kung hindi ka maglaba, kumanda ka sa akin mamaya. Ganon ang DSWD ngayon, mga ka-idol. Nagbigay sila ng warning. Anong warning? Anong purpose na babala ang ginagawa niyo? Bakit? Naglunsad kayo ng babala para sa mga charity vlogger. May ginagawa ba silang kamalian? Nama lang naman sila tumulong. Sa mga dapat tulungan na hinanap na pabayaan po ninyo punto por punto. Kung ano man ang nahinat na nyo dati, anong kahiyaan, tamang Tagalog ko, na nakuha nyo noon dahil sa kapabayaan sa trabaho niyo, hindi nyo ginawa. Huwag nyo isisi kay Daddy Frankie. Nag-vlog lang naman siya. Bakit? Na-real talk ba kayo? Na-real talk ba kayo ng ating nag-isang charity vlogger of the Republic of the Philippines, Daddy Frankie? Halabira. At ganun lang po dun, mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Kasi nga po, yung DSWD ngayon gumagawa ng way para makaganti kay Daddy Frankie. Ngayon ginagamit nila yung kanilang babala. Paalala. Talaga ba? May ganun ba? Babala at paalala. Sige. Babala. Babala. Sa mga galing sa mga citizen. Babala sa senior sa DSWD na hindi ginagawa ang kanilang obligasyon punto por punto. Paalala, gawin nyo naman ang inyong obligasyon para maobliga at makatulong kayo sa ibang tao punto por punto. Ganon lang po dun, mga ka-idol. Huwag nyong kainggitan. Ang katulad ni Daddy Frankie, na tama lang naman tumulong. Magpasalamat lang kaya kayo. Bawa kung ang mga senior citizen tumulong dyan, maraming mga requirements ang hinihingi. Bot din niya. Kung sila pumunta kay Daddy Frankie, tumulong lang, isang video lang, may pira agad. At least, ang ginawang sakripisyo din, siyempre, kailangan din may kaakibat kasi nag-focus din doon ng isang tao. Dapat may para din sa kanya. Hindi naman siguro niloko, hindi naman na siguro tinadyakan ni Daddy Frankie yung kanyang mga tulungan. At importante, may nakita.
Hindi katulad sa DSWD na puro kuda, puro babala, puro paalala na wala namang ginagawa. Totoo lang po dun mga ka-idol. Na grabe yung pag-down nila kay Daddy Frankie ngayon. Nakala nila na sila na ang bida. Akala nila na sila ang dapat sundin. Yes, nandun yung point na dapat kayo sundin. Hindi yun ikakailan ni Daddy Frankie na hindi kayo sundin. Kasi nasa gobyerno kayo ng Pilipinas. Nasa ahensya kayo ng DSWD. Isa ka ang DSWD, isang department ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Isa naman, magpaka-leader din naman kayo. Magpaka-leader kayo, magpakatino kayo. Na kapag makita ng isang tao na matino ka, ay yung respeto sa buo, pero nakikita ng puro kabulastugan, puro mga walang ginagawa, puro lang tulog sa opisina, antay ng patay oras, ibang usapan na po yun. Ganun lang po dun. Kung ano man ang ating nabalitaan sa news, sa Brigada FM, about kay Daddy Frankie, pinalabas ng napaalala ng mga charity vlogger na dapat makipag-coordinate sila. Oo. Dapat sana kung gusto niyo ganung way na makipag-coordinate ang mga charity vlog, huwag niyo naman pahirapan ang mga charity vlogger to comply the requirement as a legal. Nasa ang mga ginagawa nila punto por punto. Tapos ang nangyayari po dyan mga kaibigan, ito pa. Kapag sige, mag-process, process. Yung mga aktibidad, yung mga matik, yan yung mga nagtatrabaho sa disability para makasalapi. Matik yan. Nako. Again, ulitin ko, nasa gobyerno, pira-pira lang yan. Ganun lang po dun mga kaidol. Hindi ko ikakaya na ipagtanggol si Daddy Frankie. Unang-una, nakikita naman natin yung mga sakripisyo na ginawa ni Daddy Frankie tumulo sa ibang tao na walang niluloko. Walang niluloko. Hindi katulad dyan na feeling sila ang napahiya, feeling sila ang nabiktima. Ang tunay pala, sila pala ang biktima. Dahil lagi silang nanluloko sa mga taong mahihirap na walang kalam-alam kung anong mga hakbang na ginagawa ng DSWD. Next time, kung maglunsad kayo ng paalala para sa mga charity vlogger, tingnan nyo muna ang likod ninyo, trabaho ninyo. Kung nabigyan rin ba ng paalala, nabigyan na ba ng babala din, nagagawa nyo ba ang inyong obligasyon, DSWD, sa pang-araw-araw na makatulong ng ibang tao. Kasi tingnan nyo, halimbawa na lang to, si Oliver, 16 years na kulong sa Paniki. Anong ginawa ng DSWD ng Paniki? Binabarangay official, anong ginawa? May ginawa ba? Wala. Sinong umaksyon? Daddy Frankie. Tapos yun ang nyo ngayon kay Daddy Frankie? Dahil napahiya kayo? Yung ba yung gusto nyong gawin ngayon, makaganti kayo kay Daddy Frankie? Dahil napahiya kayo sa kababayaan ninyo, sa inyong nasasakupan na lugar? Ganun lang po lalo dyan sa Paniki. DSWD. Dapat, naglunsad kayo ng programa, para may trabaho man lang yung mga staff dyan, na makipag-coordinate sa barangay official para gawin na kung sa vlogger makipag-collaboration, meeting sa mga barangay official kung anong dapat gawin, kung may mga needs ba na kailangan matulungan ng DSWD sa iyong barangay, may problema ba? Dapat yung mga ganon. Dapat yung ganon. And then, the barangay official, mag-iikot ka kanyang nasasakupan kasi by zone naman yan. Nandyan mga kagawad, nandyan yung mga, hindi na may iwasan, walang marites dyan. Alam ko na alam ng barangay official kung saan nakatira si Oliver. Hindi lang talaga nila ginagawa ang kanilang obligasyon. Total, kung hindi man kaya ng isang barangay na makatulong kay Oliver, dapat, and then they are coordinate to the barangay DSWD kasi ang laki ng billions of money ang pinundo dyan ng gobyerno ng Pilipinas, DSWD. Mas mataas pa yata sa DepEd. Sa education. Ganun lang po dun mga ka-idol.
Wag yung ipagramot sa mga charity vlogger na makatulong sa ibang tao. Kaya pala, hindi kayo tumutulong kasi pinagraramutin nyo ang mga mamayang Pilipino naghihirap para sa sariling interest lang pala. Yun ang pinakamahirap mga ka-idol again. Sa mga nagmamahal kay Daddy Frankie dyan, mahalin nyo rin si Kuya SM, don't forget to subscribe. Kaya tanggalin na itong ilong ko. Wag na lang pala. Subscribe. At mahalin si Daddy Frankie. Mahalin nyo din kami sa mga nagtatanggol kay Daddy Frankie, mga nagre-reactor kay Daddy Frankie. Magtulungan, magkaisa, maging solido at pulido ang community ni Daddy Frankie. According pa sa nakakatanda pa sa katwiran, ipaglaban mo. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi grabe na yung ginagawa nila, ground of the belt na talaga. Yung ginagawa nila kay Daddy Frankie na gusto nilang talaga na mapahiya ito punto pero wala namang nakikitang pagkakamali ang ginagawa ni Daddy Frankie kasi tumutulong lang naman siya sa mga taong dapat tulungan. May ganun ba ang DSWD? Nag-iikot sa mga kanilang nasasuko pa sa iba't ibang barangay para makatulong sa mga taong dapat tulungan? Hoy, babagising-gising DSWD, magpakatotoo kayo sa iyong serbisyo. Wag puro tambay, wag puro kuda, wag puro laging sinusunod ang kung anuman mga rules and regulations sa loob ng DSWD. Dapat gumawa kayo ng rules and regulations sa programa na at mailunsad dito sa kada barangay ng inyong nasasakupan. Na para kahit paano, instead ng mga charity vlogger ang tumulong, para makita din ng mamayang Pilipino na ginagawa nyo ang inyong obligasyon, tumulong, kayo na ang gumawa. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ang very simple lang po mga ka-idol, pero ang malaking problema sa DSWD. Dahil sa panahon ngayon na apakan sila ng mga charity vlogger. Na-insist sila ang gumawa, ang charity vlogger na ang gumawa. Nasaan ang hustisya? Instead na sila ang may pundo na mula sa gobyerno ng Pilipinas, ang charity vlogger ay walang pundo pero natutugunan ng charity vlogger ang pangangailangan ng mga tao na dapat tulungan. Pero nasaan ang DSWD ng kailangan ng tulong ng ibang tao? Kung tumulong ka man sa ibang ng DSWD, maraming mga requirement ang inihingi. Iba paano naman yung walang kakayahan to comply the requirements? Katulad ng barangay agency. Kasabi ng karamihan, wag ganon. Magpakita ng halimbawa, paano kayo tumulong sa ibang tao na matularan kayo ng charity vlogger. Kahit paano, turuan nyo lang siguro sila kung paano maging legal. Hindi yung revenue ang inyong pinagpapapansin. Hindi problema. Kasi ang purpose nila, babala. Kasi nalulukon. Ginagamit lang kuno ang PWD, yung mga pasyente ng mga charity vlogger para makapera. Ang totoo po nito, DSWD, nagbi-video po yung mga charity vlogger para may makakita ng mga sponsor at may tumulong, binibigay ng charity vlogger sa nangangailangan. Hindi katulad yan ng katungangan, nakaupo, tululaway hanggang mama, end of time na sa duty. Alright? At least may ginawa. Hindi umasa sa DSWD, instead na kayo ang dapat. Ganun lang po doon mga ka-idol. Huwag tularan ang DSWD na walang malasakit sa kapwa niya Pilipino. Ganun lang po mga ka-idol. Sa mga nandyan, kung may malasakit kay Daddy Frankie, please don't forget to subscribe again kay Kuya SMB Vlog na malam-lam. And also, point of the notification bell. Bisaya man ang notification bell SMB ba? Point of notification bell para lagi updated sa ating mga latest update balita sa ating iniidolo na si Daddy Frankie. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang muna mga ka-idol kasi gabi na, may duty pa si SMB. Hanggang dito lang sa mga Luzon, Lamig, Shout, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bisaya, mga taga-Samar, mga Waray, mga shoutouts, at mga OFW sponsor patuloy sa suporta kay Daddy Frankie, big love shoutout.
And of course, sa mga DSWD na walang pakialam sa mamayang Pilipino at walang malasakit, may malasakit lang nila kung paano sila makakulimbatang silba, makakulimbatang salapi sa mga beneficiary nga dapat para sa kanila. Syempre, isa-shoutout din natin kahit pa paano magka-level. Agad talaga ba? Yes po, ganun po. Sana sabi ko, hoy, gising, DSWD. Basta nasa katwiran ang mga netizen, ipaglalaban po nila, punto por punto. Kung ano man ang magiging plano ninyo, pababalaan mo mga yan, paalala. Yung babala at paalala po ng DSWD para sa charity vlogger, ito lang masasabi ni Kuya SMB, kainin nyo. Okay, kapag makain nyo, ng maayos, at medyo tumino ang inyong isipan at ulo, pwede nyo rin po yan ibaba at i-share din sa mga charity vlogger ang sa dalawang salita, babala at paalala. Hanggang dito na lang mga kadadi Frankie na malamala mag-guy kasi riba ni Michelle Japes, passionate at hanggang dito na lang mga ka-idol. Again, this is Kuya SMB. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you all.